Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Huwebes, ika-25 ng Marso taong 2021. At kagaya po ng paalala natin sa inyong lahat at ng Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay palagiang at huwag kalilimutan na magsusuot ng ating mga face mask. If you notice, dalawa na po ang ating face mask. Isang disposable surgical mask at isang KN95 para siguradong hindi talaga makakapasok. And of course, yung kakalimutan yung inyong face shield. And when you're out for your essentials, better be sure you observe the 6 feet or 2-meter distance na protocol. And syempre, yung paghugas ng ating mga kamay, huwag nyo rin pong kakalimutan with soap and water. And always be strong, be healthy, take vegetables, eat fruits, drink a lot of water, exercise, and have at least 8 hours of sleep a day. Alam nyo naman, tayo ngayon talagang napapalaban na naman. Dati na ngang lumalaban, pero itong kalaban natin, mga sarili natin yon. At itong virus na dala natin, talagang is back with a vengeance. Kaya yung ating mga pamalang lokal, talagang hindi magkanda-ugaga kung paano nila isusukulin, lalabanan itong pagkalat ng coronavirus. Hindi po ba, umabot tayong 8,000, 7,000 plus? Pero kahapon, ngayon yata ay mga 6,000 plus. So, bumababa. At ang magandang balita ho, yung mga namamatay sa coronavirus, hindi naman tumataas. Katunayan, yung mortality curve ng mga napabalitang namatay sa coronavirus, bumababa. At batay po sa pinaka-latest nating data sa Department of Health, yung average per day nating namamatay, kung ikukumpara mo nung mga nakaraang buwan, ng Agosto lalo na, definitely bumababa tayo. Katunayan, ilang porsyente ba? In this connection, nasaan ba yung hinahanap nating porsyento kung ilan ang porsyento ng death rate natin? Kasi ang alam ko noon, yung nagagamot natin, umaabot ng 90+%. Yung mga namamatay naman natin, definitely, mababa kung ikukumpara mo noon. Mamaya, pag naalala natin yung porsyento, sabihin natin sa inyo. Anyway, pinapaalala po again ng Department of Health, gaya ng paalala rin ng programang ito, na talagang napaka-importante ng pwede yung pagsusuot ng mask, ng face shield, yung paghuhugas ng kamay, yung anong tawag dito? Pagdidistansya natin sa ating mga kababayan. At saka, ito nga palang DOH, minomonitor nila ngayon po yung mga hospital beds. Kasi marami ng 100%. Kausap natin si Dr. Liquete kahapon, Dr. Rose kagabi, dahil nagpa-swab test na naman tayo. Kaugnay dun sa pag-attend natin ng tribute kay Chief Justice Peralta, dahil ito ang pinakahuling araw niya. Binigyan siya ng tribute ng mga justice ng Korte Suprema. At sabi sa atin ni Dr. Rose Liquete dyan sa NKTI, sabi niya 100% na yung aming bed capacity sa mga COVID. Kaya itong DOH, inomonitor po nila yung mga ICU beds nila ng mga iba-ibang ospital, yung isolation beds, yung ward beds. Kasi kailangan may reserve ito para doon sa mga moderate, severe, and critical cases. Kaya sabi ni Dr. Alatea de Guzman ng DOH,
Napakahalaga ng triage in hospitals at pati yung referral of patients who are either asymptomatic or with mild COVID symptoms to community quarantine facilities. Doon nga ho sa, tandaan nyo, yung isang opisina natin, doon tayo nag-shoot. Lumipat muna tayo kasi meron ding COVID doon eh. Tatlong residente doon sa Quadrillion Mansion ang merong COVID. Pero inireport natin kay Mayor Francis, medyo nahirapan silang ilipat kasi pag nilipat daw nila, lalo maraming may sakit, mas severe. Pero hindi tayo pumayag. Sabi natin, gawa ng paraan yan. So, tinawagan natin si Dr. Elmer Punsalan, ASEC ng DOH. Ginawa ng paraan. Palagay ko kahapon, as of yesterday, mukhang nailipat na yung 3 residente ng Quadrillion Mansion. Kasi kako, pag hindi nyo nilipat yan, super spreader yan. Sabi naman na, hindi, babantayan namin. Naku, hindi ako naniniwala sa bantay-bantay na yan. Gagawa ng para makalabas yan. Kaya ilipat nyo na yan. The latest, mukhang meron ng kagabing paglilipatan na hotel for their quarantine. Samantala, ito pa isang magandang balita at itong mga kritiko natin, mga oposisyon, no? Pakinggan nyo itong sasabihin natin. Ha? Alam nyo ba yung DAR, yung Department of Agrarian Reform, meron ho silang programa ngayon na sinasama nila yung mga iba pang rebel returnees. Di ba? Meron na hong mga dati, yung sa Department of Agriculture. Ngayon, meron bago. May listahan bagong mga beneficiaries na mahigit sa 500 hektarya na hindi pa natin naibabahagi. Alam niyo, yung ating bansa talagang maraming lupa Alam niyo, pag ako'y nandun sa eroplano, pag take off at landing o nasa chopper, talagang titingnan mo ang lupa ng Pilipinas, talagang marami pa. Kaya sabi ni Presidente, nakatenga lang yan, pamigay na natin yan sa mga nangangailangan. Mga 500,000 hectares pa ang hindi na-distribute. Marami ng administrasyon na nakaraan, nagdi-distribute din. Pero hindi kasing dami ng pagbabahagi ng administrasyong Duterte. Kaya sabi po ni DAR Secretary John Castriciones, yung plano nilang yun ay bahagi lamang ng inisyatibo ng pamahalaan upang ma-resolve natin yung mga reklamo, mga hinaing, na mga rebelde kung bakit sila umakyat sa bundok at nakipaglaban sa gobyerno para matapos na natin itong 5 dekada na rebelyon na suliran nilang ating bansa. And presently, mga 91.6 hectares na po na pag-aari ng gobyerno ang naibahagi natin. Noong March 19 lang dyan sa Barangay Daku sa San Isidro, Leyte, meron na ho tayong ipinamahagi dyan, yung DAR. At nang nakatanggap 458 beneficiaries. At yung 262 sa kanila, mga rebel returnees yan. At meron pong isang grupo ng rebel returnees sa Nueva Vizcaya naman na mabibigyan din ng kanilang bahagi ng farm lots next month. Kita nyo yan, mga kritiko, mga oposisyonista. Yan ang hindi nyo tinutuklasan kasi. Tingnan nyo. Sabi ko ng departamento ni Secretary Castriciones, about 1,573 agrarian reform beneficiaries, a total of 2,335.31 hectares of agricultural lands ang naibahagi na sa 5 probinsya dyan sa Eastern Visayas. Nagsimula noong March 19. Hindi po ba maganda yan? At ito'y magiging, anong tawag doon? Magiging attraction. Magiging magnet para sa mga rebels na hindi pa sumusuko, hindi pa bumabalik at hindi pa nagbabalik loob sa lipunan at sa batas. Yung farm lots na yon, malaki yung may bibigay na tulong sa kanila.
sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Kaya kayong mga rebelding nandyan pa sa bundok, o kaya nagkalat lang kayo sa kung saan-saang lugar at nagtatago, lumabas na po kayo. At ang pamalaang Administrasyong Duterte ay bukas ang kanyang puso sa inyo, sa inyong pagbabalik loob. Samantala, narinig na po natin, di ba, meron tayong tinatawag na ID, na because of so many IDs, ang daming requirements, 3 ID, 2 government ID, ang ginawa na ho natin ang paraan yun. Yung Philippine Statistics Authority, hindi ho ba, merong batas na nagsabing, kailangan meron tayong national ID. At sa ngayon sa PSA, 17 milyong Pilipino na. 15 million Filipinos have completed yung pagre-rehistro po sa Philippine system. Ano ba itong step 1 na sinasabi? Ito pong step nito, house-to-house collection ng demographic information ng mga low-income household heads and appointment setting for step 2. Kaya sa ngayon, may kitang 15 million registrants from January 18 to date. At ito ay sinasakop ng 81 probinsya at mga syudad at mga munisipyo dito sa National Capital Region. I remember, si Presidente Duterte, nagkaroon na rin ng step 1, step 2, and step 3. Meron na nga siyang ID. Yung step 2 registration, ano ba ang kinocompose nito? Ito po yung binabalidate yung mga supporting documents nyo. Pati na yung biometric information, halimbawa, yung mga fingerprints nyo, di ba? Yung iris scans, yung sa mata, yung front-facing photographs, kukunan kayo na nakaharap, kukunan kayo na naka-side view, at yung lahat, ginagawa ko yun sa step 2. At ang step 3 naman, yung registration. Yun yung third and final step para magkaroon kayo ng ID or Phil ID. Itong batas na ito, kung matatandaan nyo, pinirma ito noong Agosto, 2 taon na nakakalipas. Ito yung Republic Act 11055 or Philippine ID System Act. At ito ay naglalayo na magkaroon lamang tayo ng isang pambansang identification card para sa mga Pilipino at sa mga residenteng banyaga. At syempre, this will boost efficiency. Lalong-lalo na kung kayo nakikipag-deal sa gobyerno, mga transaksyon nila, may kayo ng mga serbisyo, isa na lang ang ipapakita nyo. O babalikan po natin kayo after a few reminders from our studio. Yung in connection with this ID, alam niyo ba si Mayor Sara Zimmerman Duterte ng Davao City, nagparehistro sa Philippine Identification System or National ID System. Diyan po sa kanilang barangay, Katalunan, Grande, noong Martes. At siya ay nagpalabas sa kanyang Facebook, nag-post po siya sa kanyang page noong Miyerkules at pinapakita ron na si Mayor Inday Sara ay kinukunan ng kanyang biometrics kasama na yung kanyang mga empleyado sa City Hall. Sa ngayon po sa Philippine Statistics Authority, itong pagkakaroon ng ID talagang
this will promote seamless delivery of service, improves efficiency, transparency, at ang targeted delivery ng public and social services, and enhance, of course, administrative governance. Kaya sabi po ni Mayor Inday Sara, yung mga Dabawenyos, kayo'y kahit na parehistro na kayo para magkaroon na kayo ng national ID. Samantala, si Presidente Duterte, nung Miyerkules, nagpalabas na naman siya ng kanyang televised address to the nation. At sinabi niya na sino mang opisyal ng gobyerno ang imbuelto o mauugnay sa katiwalian, buti pa mag-impake na kayo ng inyong mga gamit sapagkat nalalapit na ang inyong pagpapatalsik sa opisina. Nangako po si Presidente na talagang hindi siya titigil hanggang matapos ang termino niya bilang Presidente, na tatagalin niya, papalitan niya, suspension. Gagawin nating dismissal yan. Pagka dumating ka sa akin, look, sabi niya, pagka dumating sa akin at totoo, magdasal ka na. Prepare. Magbalot ka na kasi ipatatanggal talaga kita. At yun ang sinabi niya nung bago pa mag-Miyerkules. Nung Lunes, meron na siyang televised address. Naulit na naman. Sabi niya, I will reverse any ruling. Meaning, kung ang ruling mo, suspension ka lang, hindi, gagawin natin yung dismissal na. After all, sabi niya, I have the direct supervision and control of the overall offices. Ipatatanggal kita. Dismissal. Alam niyo, habang si Presidente, inamin niya na talagang mahirap. Mahirap talagang tapusin ang problema ng korupsyon. Dahil masyado na endemic, masyado nang napasok na sa ugat at katawan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi niya, hindi, maaaring hindi ko matanggal lahat yan, pero tuloy-tuloy yung aking pakikibaka sa korupsyon. Wala akong gagawin kung hindi habulin sila, itong mga corrupt na ito. I will dedicate the remaining years of my term, pati nga yung of my life. Kung buhay pa ako at nandyan ako at ako'y konektado pa sa gobyerno, talagang hindi ko kayo titigilan. Samantala, kanina, DCXL yata yung tumawag sa atin ng umaga. Hinihingan tayo ng opinion doon sa mga alkalde na nagpabakuna ahead doon sa mga nasa priority list. At nung Miyerkules, kahapon, kagabi, si Presidente Duterte sa kanyang televised address, tinalakay niya ito. Sinabi niya na, alam nyo, mahirap din talagang mag-desisyon dito sa ganitong problema. Kasi nga, ang parang nirereklamo ng mga kritiko, saka yung mga concerned din. Bakit naman nauna yung mga yan? Meron tayong priority list. Kaya, yung iba sa kanila, dapat yan parusahan, dapat yan ireklamo, may violation ng protocols na inilatag ng IAT at pinirmahan, o rather, isinangayonan ni Presidente. Pero sabi ni Presidente, ang sabi ng mga mayors, and it's a universal excuse, para hindi matakot yung constituents. Sa akin, sabi niya, medyo gray area yon. Dapat talaga, sabi niya, ang mauna, yung mga nasa priority list at hindi talaga dapat silang mag-jump over the list o mauna sila. Kaya, pero yung issue yan, mukhang kailangan
konting pag-aaral legal. At ginalanan niya nga po yung mga mayors na nagpabakuna kahit na hindi sila mga frontliners o health workers o senior citizens. Number 1, Mayor Alfredo Romualdez ng Tacloban City, Leyte. Number 2, Mayor Divo Tuan ng Tibuli, South Cotabato. 3, Mayor Sulficio Villalobos ng Santo Niño, South Cotabato. Mayor Noel Rosal of Legazpi City, Albay. Mayor Abraham Iba of Batarasa, Palawan. Mayor Ilanito Peña of Minglanilla, Cebu. Mayor Victoriano Torres of Alicia, Bohol. Mayor Virilio Mendez of San Miguel, Bohol. Si Mayor Arturo Piollo II of Lila, Bohol. Yung pong huling binanggit kong pangalan na mayor, pinadala na sila ng magpaliwanag kayo, show cause order ng DILG. Marami pa raw nakalista, pero hindi niya na muna inilabas. Katunayan, sabi niya, isa dyan, anak ng isang aktor, movie actor, na binakunahan sa Parañaque. Ang balita ko, na ibigay sa mga anak ng mga artista at iba pa. Mga favored few ito. Pero sabi ni Presidente, alam nyo, kailangan pa rin tayong sumunod sa priority framework. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung World Health Organization na nagbigay sa atin ng libreng COVAX vaccine, nagbabala sa atin, oy, pag kayo ay hindi sumusunod sa protocol, baka mawalan kayo ng milyong doses ng COVAX, ha? Kasi kailangan susunod kayo sa protocol. Kaya sabi ni Presidente, dapat talaga tingnan mo yung kalakaran na yon. Habang totoo na yung mga paliwanag ng mga mayor, valid din. Kasi, sabi nila, nagpabakuna kami gaya ni Mayor Alfred Romualdez. Talagang publicly nagpaturok siya, pinakita niya pa sa video. Kasi nga, sabi niya, itong mga health workers ko, maraming ayaw magpabakuna. Yung mga constituents ko, maraming ayaw. Ayaw ko naman, sabi niya, na kasi nga at natatakot sila na baka may adverse effects. Ayaw ko naman paunahin sila at titingnan ko kung may mamamatay ba sa kanila o may magkakasakit ba sila bago naman ako magpapabakuna. Parang asiwa naman ako doon. Kaya ako na lang, sabi niya, I will risk my own life. Ako na lang muna. Tingnan natin para mahikayat. At after daw naman siya magpabakuna, marami namang nahikayat nga naman. At kung titingnan niyo po, hindi ba matagal na nating sinasabi sa programa natin, yung pulse survey, validated by survey ng mga local government units, talagang mahigit sa 50% ang ayaw magpabakuna. At yung PGH lang di ba? Philippine General Hospital natin. Marami sa mga health workers ang ayaw. Kaya ang ginawa ng head, sila nagpabakuna, yung mga bossing doon. Edi dumami ngayon na nagpabakuna. Dati-dati nga, namimili pa hindi na. Nag-aantay pa sila ng Pfizer Moderna. Okay na yung, bang itinurok sa kanila, Sinovac. Payag na rin sila. Kaya alam po niyo, kaya sinasabi ni Presidente yung gray area. Kung baga, parang you're again treading between the devil and the deep blue sea. Kahit saan ka pumunta, may problema. Kung matatandaan nyo, sa umpisa pa lang, nung Marso, Abril, sabi ni Presidente noon, yung China, kausap ko si President Xi Jinping, bibigyan tayo ng bakuna. Libre. Ako ang unang magpapabakuna para makita natin ang safetyness. Pero hindi man dami yung nag-react, mga netizens. Sabi niya, teka muna, Mr. President, hindi mo pa pwedeng ikaw mauna dyan, no? Baka naman madali ka dyan. Kami muna, pag okay sa amin, saka ka. Pagkatapos, nagkaroon tayo ng priority list.
So, madaling sabi si Presidente, umatras. O kaya lang itong sila BP Lenny, man yung mga, hindi, mauna ka, Presidente. Hindi mo na nga malaman eh. Sala sa lamig, sala sa init. Gusto niya magpabakuna, ayaw naman ng mga tao. Tapos, ito namang mga kritiko at mga oposisyon, hindi, pabakuna ka. Pero ang problema nga, eto na nga. Pag nagpabakuna ka, ngayon, although si Presidente, bilang senior citizen, nasa priority list yan, ano? Hindi naman siya bata na yung wala sa priority list. Ang problema nga, gaya ng sinasabi niya kagabi, baka mawalan tayo ng 1,000,000 doses ng bakuna. Kasi nagbababala ang World Health Organization. Siyempre, nakakarating sa kanila yung mga nagpapabakuna ahead of the list doon sa priority natin. Kaya, mahirap po talaga. Yun na nga ba, hindi ba sabi ko sa inyo, noon pa, pag yung mga nandyan sa Senado, pinupulaan ng gobyerno, ang sinasabi natin, huwag kayong mag-concentrate dyan sa corruption, wala namang corruption. Huwag na kayong mag-concentrate dyan kung anong preference na bakuna, hindi totoo lang yan. Mag-concentrate kayo sa panawagan, sa panghihikayat sa mga Pilipino na magpabakuna kasi kailangan, mahalaga, at ligtas naman tayo. Hindi ba? Ayan ang matagal na nating sinasabi. Kaya ayan. Ngayon may problema tuloy tayo. Talagang hindi na naubusan ng problema. Pero alam nyo, yung mga problemang yan, lahat naman yan dinadahanan ng lahat ng tao sa buong mundo. At pasasaan ba at hindi natin malalampasan lahat yan? Maniwala kayo. Darating at darating ang araw na tayo ngingiti na lang at maalala natin yung mga dinanas nating malulupit na kalakaran. Tatapos din ho yan. Basta mag-cooperate lang ho tayo. Tayo'y maging disiplinado. Palagi tayong inaalala natin ang kalusugan natin at kalusugan ng ating kasambahay o kamag-anak o kaibigan o yung masasalubong natin. We will survive. We will overcome. We will prevail. Iyan ho ang ating slogan. Samantala, ito. Yung mga kritiko natin, mga oposisyon, makinig kayo rito ha. Sa ngayon, kalahating milyon, mahigit, ang nabakunahan na. At ito ay during the 23 days nung dumating yung mga libreng bakuna natin. Tandaan nyo, ito yung mga libreng bakuna ha. Yung hinahanap nila, Senador Ping Lacson, nasaan yung pera at nasaan ang bakuna Wala pa yung bakuna, Senador Ping. Darating pa lang yun, may problema nga sa supply. At yung hinahanap mo naman pera, nandun pa rin yun sa bangko, hindi rin may re-release yun kasi wala pang delivery. Anyway, yung mga nauna na libre, as of March 23, yung pong 62.14% nung allocated first doses, na-administer na, kumbaga, naiturok na, as in naturok, injected na, inoculated na, vaccinated na. At ito'y umabot sa 508,332 administered doses. Now, dun sa mga dumating na 1,125,600 na mga doses of vaccine. Ito po yung mga libre ha. Ito yung Sinovac at saka, ano yung isa? AstraZeneca. 98.21% na po ang na-i-distribute na doon sa mga vaccination sites. Madalit sabi, from Manila, sa pagtanggap natin, dyan sa Villamor Airbase, si Presidente pa tumanggap, naipabahagi na po natin yon
sa iba't ibang vaccination centers or sites. At tatanungin nyo, marami na ba tayong sites? Marami na ho. Alam nyo ba, mga 1,759 vaccination sites or centers ang naitayo na natin dun sa 17 riyon. Kaya wag ho kayong mag-alala. Pag dumating ho yung mga bakuna na binili natin, yung bumibili na naman nga ho tayo sa Sinovac kasi di ba, 1 milyon ang dinonate sa atin. Mukha talagang kulang pa eh. Wala. Bibili pa rin tayo ng Sinovac niyan sa China. Dadagdagan natin yung mga in-order natin. Kasi nga nagkakaproblema sa supply. At hindi lang naman ho tayo nagkakaproblema sa madala ng supply. Kahit ho yung mga binabanggit nila na nauna, yung mga nauna, ano ba yung nabanggit nilang mga bansa yun? Alam nyo, yung mga binanggit nilang bansa na nauna sa atin, poorer than us, aba yun o, yung mga naunang bakuna nila, para dun sa mga health workers lang nila yon. Wala pa ho yung the rest of the population. Para pareho talaga ang problema sa buong mundo. It's the supplier ang may problema. The supplier has a problem simply because the demand is so much. Maraming humihingi. At siyempre, uunahin po nila, guys, sa Pfizer. Eh di siyempre, mga Amerikano. After them, tayo naman. Kaya wag ho kayong mag-alala. Teka muna. Pahinga muna tayo ng... nanunuyo na yung ating lalamunan. Balikan po natin ngayon. Okay. Alam nyo ba na itong ating bansa, tatanggap pa ng 400, natanggap na natin 400 additional donated CoronaVac doses. Ito po, kaugnay ito dun sa tandaan nyo, yung initial na binigay sa atin, 600,000. Nagdagdago sila ng 400,000, kaya nga di ba sinasabi natin na meron na tayong 1 million. Kaya tayo, siyempre nagpapasalamat tayo dito sa People's Republic of China sa kanilang ayuda ng bakuna, sa kanilang pagpapadala. That means they're also concerned with our safety. At ang pagdating yun nito talagang nasa tamang panahon sapagkat dumadami na naman yung ating mga kaso sa coronavirus. At siyempre, pag dumami, mas lalong kailangan natin na dagdagan yung pangangailangan ng pagbabakuna doon sa mga madaling tablan ng sakit. At ito namang pagbibigay po nila, ito ay ebidensya, pruweba, testamento na pag ang lahat ng bansa ay nagkakaisa, nagkakatulungan, lahat ng mga paghamon na idinatapon sa atin ng tadhana, malalampasan po natin. Kaya ang ating pamahalaan ay pinalalakas naman yung ating pakikitungo dyan sa China. At tayo po ay umaasa na tatanggap pa tayo ng mga 2 milyong bakuna at the end of the month. Doon naman sa ginagamit nating negosyasyon sa Sinovac sa pamamagitan naman ng COVAX facility. Pero habang sinasabi po natin ito na tayo pinalalakas natin ang ating
pakikitungo sa China o pakikipagkaibigan, hindi o ibig sabihin na tayo ay tatahimik pag ang sino mang bansa, kasama na yung China, sasalakayin, sisirain, pagtatangkahan, nalabagin ang soberentiya o kasarinlan ng ating bansa. Kaya yung ginagawa nila ngayon na ilang libo ba yon na nandyan sa Julian Felipe Reef? Nagprotesta. Mga 200 Chinese maritime militia vessels ang naririyan. At sabi nila, hindi, dumadaong lang kami kasi merong storm. Pansamantala lang to. Pero wala naman nung storm eh. So anong ibig nyo sabihin? Nagmamanman kayo? Hindi tayo papayag doon. Kaya si Secretary Teddy Boy Locsin, nagpadala na ng kanilang protesta. At yun namang mga sinasabi kayo, halimbawa ni Justice Antonio Carpio, yung junior brad natin sa Singbaro. Yun daw pagbibigay ng bakuna. Parang yun ang konsiderasyon na tumahimik tayo pag sila ay nandun. Hindi totoo yan, Justice Antonio Carpio. You should know better, my goodness. Ano ka ba? Pwede ba yun? Hindi pwede sa atin yun. Kahit nabigyan tayo ng ilang milyon pa, hindi natin pagpapalit ang ating sovereignty, ang ating sovereign rights. Pag mali sila, kukontrahin natin. Hindi ba? Kaya sabi nga ni Presidente, magkakamatayan tayo. Pag hindi nyo ginalang yung aming kasarinlan. Mabait tayo. We're friends to all. Enemies to none. But sabi nga ni Sarah, don't mess with us. Huwag mo kaming pilitin na kami mag-react. Kung kabaitan lang ang pag-uusapan, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Maalalahanin, maunawain, mapagmahal. But, don't test us. Huwag nyo kaming subukan. Kaya, kung maaari lang, yung pong mga 200 yung maritime vessel, kung hindi nyo pa natatanggal, pauwi nyo na muna. At kayo'y nagkakaroon ng lumilikha lamang kayo ng apprehension at alarma. At hindi po kami papayag dyan. Salamat sa bakuna, pero paalisin nyo yung inyong mga vessel. Kaya itong mga senador natin, huwag nyo nang gamitin itong issue. Nakakala nyo, papayag tayo. Kaya si Antonio Carpio, dating Justice, yung si Senador Pangilinan, na sinasabi nila na yan daw ginagawa nilang pagtulong sa atin. Mukhang ito'y kapalit ng militarisasyon, ng expansion dyan sa West Philippine Sea ng China. Pero alam nyo, yung China, siyempre, kasi ang kanilang posisyon dyan, amin to amin tong lahat. Sabi naman ng Pilipino, ng bansang Pilipinas, ng Vietnam, Malaysia, marami, teka muna, ba't naman napasa inyo lahat yan? Kami rin, meron din dyan. Siyempre, pag ang isang bansa is asserting ownership, siyempre gagawa yan. Gagawa ng mga kalakaran o mga steps, mga pagkakataon, para ipakita nilang sila ang may-ari. Alam nyo, nababasa ko dyan, yung mga yan, sinusubukan lang tayo. Sumusubok ba? Baka sakaling makalusot Hindi naman sila nakakalusot dahil kinokontra natin Kaya itong mga kaibigan natin sa Senado, wag ko kayong mag-alala. Si Secretary Teddy Boy Locsin, hindi lang mura abutin niya yan. At si Presidente, don't test this President, believe me. Mapapasubo kayo dyan. Kaya, alisin nyo na lang. Alisin nyo na. At kayong mga senador, huwag niyong gamitin tong incident na ito. Hindi tayo papayag na tayo ay mananahimik
dahil lang sa binigyan tayo ng bakuna. No way. Tandaan niyo yan. No way. No way we will sacrifice our sovereignty for certain donations of the vaccines. Iba yung bakuna, pasalamat tayo doon. Iba naman yung lalabagin mo ang international law. Sa amin yan eh. Exclusive economic zone yung area kung saan kayo nakadaong ngayon. Kung hindi pa kayo maalis. Kaya dapat umalis na kayo dyan. Ano pa? Sabi rin po ni Senator Dick Gordon, itong ginagawa ninyo, China, he's addressing the People's Republic of China. Habang sinasabi niyong kaibigan niyo kami, pero naman, pinapasok niyo naman yung aming exclusive economic zone. O hindi ba? Yan salungat sa pakikipagkaibigan niyo. Paano naman kami maniniwala na friendship and goodwill ang gusto niyo sa amin? Pero, tama naman yung sinasabi ni Senador Gordon. Kasi hindi po ba, nabibida natin sa inyo palagi, na merong tinatawag na Code of Conduct na pinag-aaralan, binubuo, para magkaroon na ng isang regla among the ASEAN nations na napapaloob dyan sa West Philippine Sea, yung mga pinag-aawayan nila. Para meron ng batas, ano ba ang kilos ng mga iba't ibang bansang claimants para hindi tayo nagkakagulo, para mapayapa lamang yung mga paglalakbay natin sa lugar na yon at hindi magkakaroon ng mga karahasan na magmimitya ng hindi magandang digmaan between and among nations. O kaya tama naman yung kanyang panawagan sa China, wag naman ganyan. Wag naman. And we join you. Tayo, hindi lang tayo nananawagan. We are demanding the removal of the 200 maritime vessels. Hindi papayag si Presidente Duterte dyan. Hindi rin papayag si Secretary Teddy Boy Locsin. Nako, maniwala kayo. At ang sambay ng Pilipino, hindi papayag. Ano naman itong sinasabi ni Senator Kiko? Ito si Senator Kiko naman. Ito daw si Secretary Duque, kailangan mag-resign na. Naku matagal na akong tugtugin, sinagot na natin yan. Alam nyo, mas mabuti pa, pakinggan nyo si Mayor Isko. Mayor Isko, gusto niya buwagin. Huwag na, sabi niya, ano namang makukuha natin pag binuwag mo? Simula na naman tayo, balik na naman, mag-aaral na naman tayo. Kung ano man ang mga kakulangan, hindi sabihin natin at magtulungan tayo na ayusin. Sabi ni Mayor Isko Moreno, tama ho yun. Ito namang si Secretary Duque, talaga namang ginagawa niya ang lahat. At nalalaman naman natin, hindi of course nawawala yung merong pagkukulang sa isang lugar, isang banda. Pero yan, pag pinaabot mo naman sa kanya, nandun kagad, immediately. Nandun kagad ang aksyon. Tinutugunan naman Kaya, magtulungan na lang tayo. Kung ano man ang sa tingin nyo na solusyon, sa totoo lang marami ang pumupula, marami ang pumupuna sa mga kritiko at mga oposisyon. Pero, kayo ang saksi, meron na ba silang konkretong solusyon na binibigay? Na programa? Wala naman They keep on just criticizing. Ang pinaka-suggestion lang nila, abolish, resign. Hindi naman yung solusyon yan Kung sa tingin nyo, mali ang programa, di pakita nyo sa amin, ito dapat gawin natin, itong programa. Ito dapat ang rollout. Ito dapat ang center. Magbigay ho kayo ng konkretong mungkahi. Kaya ikaw, John Nery, isa ka pa. Talaga ito si John Nery, yung kolumnista ng Inquirer.
wala pa tong magandang sinabi. Mukhang yun na ang kanyang sakit. Kailangan talaga bakunahan siya. Bakunahan ng enlightenment. Yun ang kailangan mo. Enlightenment. Vaccine for enlightenment. Kasi ito, lahat na ginawa ni Presidente, mali. Lahat na ginawa ni Presidente, kulang. Lahat na ginawa ni Presidente, hindi dapat. Yan. Si Neri po yan. Ang spelling is N-E-R-Y. Baka magalit si Romy Neri sa'yo. Napagkakamalan tuloy siya. Si Romy Neri, yung dating economic manager ng mga nakarang administrasyon. Ang spelling mo noon N-E-R-I. Ito naman si John Neri, na pusakal na pasaway. John Neri, N-E-R-Y. Sabi ni Neri, dapat daw si Presidente na mag-resign. O, biro nga yan. Kasi daw, hindi niya pinare-resign si Secretary Duque. Kung ano-ano mga pinagsasasabi nito. Di ba ito rin yung mahiling mga abogado na hindi naman abogado. Mahiling pumasok sa mga isyong legal na wala naman siyang alam. Pero kung magsalita, akala mo ubod ng galing. Jesus Maria Joseph, Johnny be good. You're Johnny be bad. Anyway, yun ang panawagan ninyo. Yun ang tinatawag na politika. Panawagang retorikang pampolitika. Ang sambayanan, kung hindi kayo naniniwala sa survey, o di kayo mismo mag-survey. Kung ayaw nyo maniwala sa PULSE o sa SWS, na ang liderato ni Presidente ay tinatanggap ng mas marami sa ating mga kababayan, o di kayo mag-survey, tingnan ko nga. Magtanong-tanong kayo sa mga kapitbahay nyo. Alam nyo, maganda yung sinabi nga pala, buti naalala natin. Yung sinabi ni Isko Moreno, dahil sabi ni Isko Moreno, kasi nga, dami yung blaming people. Kung sino-sino sinisisi nyo yung gobyerno, sinisisi nyo yung Secretary Duque, Secretary Charlie, sinisisi nyo lahat. O, alam nyo, sabi ni Mayor Isko Moreno, mahilig tayo sa blame game. Pero, ang katotohanan niyan, kayong mga kritiko at mga namumula ng pupula sa gobyerno, wala kayo sa kalsada. Wala kayo dun sa dapat na pinagtatrabahuan ng mga in charge. Hindi kayo napupuyat, hindi kayo puyat. Hindi rin kayo napapagod. O, ito magandang sinabi niya. Ang pagod lang sa inyo, sabi po ni Mayor Isko, ito patungkol po ito sa mga kritiko at mga senador at kung sino-sino pang kumukontra. Yung mga dila ninyo ang napapagod. Yung mga bibig ninyo. Sapagkat yung mga taong tinutuligsa ninyo ay ginagawa yung kanilang mga tungkulin. People are doing their jobs. Instead, sabi na magturo-turuan tayo kung sino ang may palpak. Ayusin na lang natin. Saan ba ang palpak? Sabihin nyo. Ano ang palpak? Sabihin nyo rin. Ano ang suhestyon? Sabihin nyo. Hindi yung suhestyon nyo resign. Ang suhestyon, abolish. Oh. Tapos sa mga kantsaw nyo, nasaan ang pera? Nasaan ang bakuna? O, hanapin mo kayo sa katawa mo, Ping. Yun nga ang problema You have to give us a concrete solution, suggestion. Ganito, tuturuan ko kayo. Ito ang rollout. Ito ang suggestion namin sa rollout. Ito ang programa nyo sa quarantine. Ito naman ang programa namin sa quarantine. Madali sabi, i-compare nyo at sabihin nyo, mas magaling ito. Bakit? Ito ang dahilan. 1, 2, 3, 4. Ganun ho, hindi yung resign, hindi yung abolish, hindi yung where's the money, hindi yung where's the vaccine. Sus Maria Joseph. Alam nyo na naman yung mga sagot na yun Hindi po ba? Anyway, bago tayo magtapos, alam nyo, galing po tayo, nagmamadali nga tayo, nagpa-swab test tayo, nagpunta tayo sa Supreme Court kanina. Sapagkat ito po ay binigyan ng tribute si Chief Justice Diosdado Peralta. Magre-retiro na ho siya Ano ba ngayon? 25, 2 days from now, wala na siya officially. Pero ngayon,
binigay siya ng tribute ng kanilang mga kasamang miyembro ng Korte Suprema. At yan po, ako meron ng swab test, doble na nga ang ating negative. Negative last a few days ago, negative na naman ako kagabi. Ito, pero nagpunta pa rin ako dun sa kanilang center, kailangan daw ng antigen. Pero nung nakita nila, dalawa na pala negative mo, sir, okay ka na, sir. So yan, yun yung mga doktor at mga nurse. Anong next slide? Bilisan na natin. Yan, pagdating ko, yan, kinunan ko ng picture si welcome streamer ni Chief Justice Peralta. Ano pa? Yan sa loob. Nakikita nyo, kukonti lang kung kami umaten. Baka wala pa kaming 30 eh. Kaya yung mga upuan nila dyan, pag nagkakaroon ng session sa Supreme Court, sa isang row, parang ako, nag-iisa lang ako sa isang row, yung iba, dalawa. Mayroon nung, ayun, si Chief Justice. Next. Ayan, kinunan ko sarili ko para makita nyo na nandun tayo. Ano pa? Ayan, si Chief Justice. Habang binibigay mo siya ng tribute, yun yung mga kasama niyang justices, nagbibigay ng tribute sa Zoom. Siguro takot din pumunta ron. Kaya nag-Zoom na lang. Ayan, binibigay siya ng kung ano-anong binibigay sa kanya. Ayan, watch yata yan. Ito, another justice. Si Justice Hernando, Justice Gismundo, Justice Bernabe, Justice Leonen, Justice Paul. Lahat sila. Justice Rosemary. Lahat ng mga justices. Si Justice Joe Lopez, Justice Mario Lopez. Lahat sila nagbigay ng tribute. Kinukunan ko lang yung mga Zoom yung mga Zoom nila. Kasi wala nga sila doon eh. Ayan. Ayan, Justice Rosemary. Yan pa. I think si Justice Sigismundo yan. Ayan, nalilito na sa atin kung sino ang mga... ayan, binibigyan na naman siya ng plaque. Si Justice Peralta, Chief Justice. Ayan pa. Mga tribute sa Zoom. Si ano naman yan, Justice Marivic Leonen. Siya ang MC kanina eh. Sino pa? Ayan pa. Ito naman, mahabang mahabang plaque yan ano pa? Ayan pa. Pangalawa. Ito nakakatuwa. Hindi ko alam na yung palang mga performers na yon na parang special performance, surprise. Hindi ko alam Basta magaling sila. May nagpo-flute, may nagba-violin, may ano-ano pang instrumento. For the first time, na-meet po natin yung kabiyak niya, si Court of Appeals Justice Audrey Peralta. At sinabi ho sa atin, mga anak ko yan. Anak po pala ni Chief Justice. Yung mga musikero pala. Sabi ko, okay. Saka yung pang kanyang mga tugtog, nakakatuwa. Yung Sana'y Wala Nang Wakas, paborito rin natin yun. At tatlong tinugtog tingnan nyo, palagay ko susunod dyan. Yan, yung anak niya. Nagbibiolin. Yung may hawak ng flute, nasaan kaya may hawak ng flute? Yun daw ang abogado niya. Okay, tuwan-tuwa naman si Chief Justice, nakikinig. Much deserved tribute to this Chief Justice. Marami yung nagpupuri sa kanya. Napakasipag daw. Yung isang Justice, estudyante raw siya dati. Ayan, habang nakikinig po si Chief Justice. Ito naman si Court of Appeals Justice Audrey Peralta. Ang sabi ko sa atin ni Chief Justice, alam mo Manong Sal, yung aking asawa, palaging nanunood dyan sa counterpoint mo, tuwan-tuwa sa'yo. Pinanunood ng mga interviews mo. Ayan So, nagbigay galang naman tayo sa kanya. At humingi pa po siya ng selfie natin. Kaya, ayan. Ayan pa. Ayan, nag-selfie ko kaming dalawa. Pero, tingnan nyo, nakadoble akong mask, ha? Doble mask yan. Ano pa? Ito naman yung preparasyon nila. Bago ka pumunta second floor, aakyat ka dyan. May mga flowers. What else? Yan, si Justice Bernabe naman yan. Siyang, bago ako bumaba, siya na pala nagsasalita. Kaya pagdating ko sa ground floor, nakita ko siya, kinunan ko siya sa ground floor na siya nagbibigay ng tribute. Nagpaalam mo tayo ng madalian kasi nga, otherwise, hindi tayo abot dito sa programa natin. Yan, yung mga nakiusap sa ating mga empleyado ng Supreme Court, kung pwede rin sila mag-selfie. Sabi ko, sige, ako na lang mag-selfie. Bigay ko sa inyo. Kita nyo naman, may social distance. Ano pa?
Last na ba yan? O, ayan yung pinadala sa ating imbitasyon. Actually, yung imbitasyon po dalawang uri. Kung po pwede kayong umattend in person, pero limitado yung bilang, kailangan meron kayong swab test. O kaya antigen test. Yun namang sa tingin nyo mahirapan kayo, nag-zoom na lang. Kaya, ewan ko kung sinong, wala ako nakita yatang maliban sa Chief Justice na nandun. Kung hindi, doon puro ko sa Zoom sila nakita eh. Pero we had to leave na eh. O kaya, alam nyo, itong si Chief Justice Dado Peralta, we have to credit him, you know why? Kasi, maliban pa dun sa mga papuri sa kanya na masipag siya magtrabaho. Sabi nga ng isang justice eh, Chief Justice Dado Peralta, you talk too much. Titawanan kami. Pero daw, sila naman daw na-inspire. Hindi raw nahinto yung kanilang pag-express din ng kanilang mga opinion. Maliban pa doon sa mga papuri na masipag, nag-aaral, at eksperto daw sa criminal procedure at criminal law. Ang gusto kong bigyan po ng tribute o papuri sa kanya, yung pag-re-retiro niya 1 year before the retirement. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kasi by retiring 1 year before, binibigyan niya ng pagkakataon yung papalit sa kanya ng mas matagal na paninilbihan. At bibigyan ng pagkakataon din si Presidente na makapili ng kapalit. At saka magkakaroon ng bakante na naman. Kasi, di ba, nag-retire siya. So, pipilihan ngayon si Justice Bernabe, Justice Sigismundo, Justice Hernando. So, pag yun na ilipat, naging Chief Justice, magkakaroon ng bakante. Hindi meron na mga appoint si Presidente. Pakaswerte nga ni Presidente Duterte. He is the only president in the history of this country has the most appointees na inilagay niya bilang miyembro ng Korte Suprema. Pero that does not mean, baka sabihin na naman ng mga kontrapartido, ayan. Kaya palagi talo kami dyan sa Korte Suprema, puro mga tao niyan. Hindi totoo yun. You should know na yung mga abogado, akala nyo lang yun. Akala nyo mababait yan. Pero may kanya-kanyang sariling utak yung mga yan. Pinag-aaralan nila mga kaso. Kung nasa tama ka, panalo ka. Pag nasa mali ka, talo ka. Ganyan ang mga justices. Ganyan ang mga abogado. Akala nyo lang, magkakaibigan kami. O magkakaaway kami sa loob ng hukuma. Pero paglabas, mga kumpanyero pa rin. Sa mensahe po ni Chief Justice Peralta, sabi niya, lahat daw na 10-point program niya na inilabas niya doon sa kanyang flag ceremony bilang Chief Justice noong 2019, namunga na. Kaya daw yung 10-point program niya, yung efficiency, integrity, security, and service, yun ay napatupad. At yun naman ay pinapatutuhanan ng mga miyembro ng mga Supreme Court. So, Mr. Chief Justice, thank you for your service to the nation. Your wife, Justice Odi Peralta, and your children, musicians pa, are so proud of you. And we salute you for rendering a kind of service na selfless. Maraming salamat. Mabuhay ka. Chief Justice Diosdado Peralta. Pero inabot na naman po tayo ng oras. So, pansamantala, magpapaalam po tayo. At again, reminder, please wear your face mask. Disposable muna. And then, suot po natin yung ating KN95. At para yung ating mga mata protektado, suot natin ang ating face shield. And of course, when you're out for your essentials, please observe the 2-meter or 6-feet distance. And do not forget to keep washing your hands for hygienic
purposes, para kung ano man ang mahawakan nating virus, o di mamamatay ka agad. And huwag natin rin kalilimutan na palaging tayo maging malusog. Kumain po tayo ng mga sustansyang pagkain gaya ng gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog ng tamang oras, at least 8 hours a day. And when you sleep at night and you wake up in the morning, please remember to thank God for the lives we have, for extending our lives every day, for the blessings and the bounties that we enjoy, and for guiding us thread the right fuse path. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang bukas na muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.